Sobrang desperado na ni Putin. Paano ko nasabi? Mga lolo na kasi ang mga pinapadala niya sa gera laban sa Ukraine para mamatay. Ang tindi na ng ginagawa niya, tila wala na siyang konsensya. Mga matatandang dapat ay nasa bahay na lang ay sinasabak niya pa sa digmaan. Well, ganyan talaga kapag nauubusan na ng resources. Sa video na ito ay bubusisiin ni Paolo ang buong kaganapan na yan. Tatalakayin natin kung sino-sinong mga lolo ang nabingwit ni Putin at bakit niya ito ginagawa. Pero bago yan ay paki-like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po at ngayon simulan na natin. Isang matandang lalaki ang nakita, lumpong naglalakad sa gitna ng putik, pasa ng isang lumat-gasgas na backpack at isang galon ng tubig. Sa unang tingin, para lang siyang isa sa libo-libong sundalong Ruso na padalos-dalos na pinapadala sa giyera sa Ukraine. Pero teka lang, tingnan mong mabuti. Kita sa mukha niya ang mga pinong guhit ng edad. Mabigat ang bawat hakbang. Hindi ito elite soldier, isa itong lolo. Isang matandang lalaki na ipinapadala ni Vladimir Putin para mamatay sa isang digmaan na siya mismo ang nagsimula. At yon ang realidad ng militar ng Russia ngayon. Ubos na ang mga sundalo, kaya pati mga lolo isinasabak na sa giyera. Para lang mapanatili ang bilang ng kanyang tropa, handa si Putin na isugal pati ang mga pinakamaralita at pinakamahina sa lipunan. Pero hindi ito bigla ang desisyon. Matagal na pala itong pinaplano. Nung nagsisimula pa lang ang giyera, puro bata, bagito, at kontraktual na sundalo ang pinapauna ni Putin. Pero habang patuloy silang nalalagas, dahan-dahan na rin siyang lumilingon sa mga mas matatanda, hindi para tulungan, kundi para gamitin. Isang senyales ng pagbabagong ito ay lumitaw noong Hulyo ng taong 23. Ayon sa ulat ng The Guardian, tinaasan ng Russia ang maximum conscription age, mula 27 pataas ng 30. Simple lang sa papel, pero may lalim ang ibig sabihin. Kasama rin sa bagong batas, kapag nakatanggap ka ng draft notice mula sa military office, hindi ka na pwedeng umalis ng bansa. Parang trap, wala nang atrasan. At bakit nga ba nila kailangang gawin yan? Dahil paubos na ang mga batang Ruso na pwedeng sa pilitang isabak sa digmaan. Kaya tinaasan ng edad para lang may madagdag sa pila ng mga isusubo sa giyera. Pero hindi pa yan ang pinakamasaklap. Sa parehong panukala, may mas malalim pang binago. Ang maximum age ng reserve soldiers na pwedeng ipatawag muli. Dati hanggang 65, pero pinalawig pa ito hanggang 70. Oo, 70. Imaginin mong retirado ka na, sabik makasama ang mga apo, tapos biglang ipapatawag ka ulit para lumaban sa isang giyera na hindi mo pinili. Ayon sa Reuters, kasama sa bagong patakaran ang mga dating opisyal ng militar, mula sa mga junior officer hanggang sa pinakamataas na ranggo, para sa mga senior officers hanggang 65. Para sa mas mababang ranggo, tinaasan sa 55. At kung sakaling ma-promote habang nasa giyera, automatic, may dagdag taon ka pa sa serbisyo. Parang may sariling formula si Putin. Habang nabubuhay ka pa at kayang gumalaw, pwede ka pa niyang gamitin. Wala nang ligtas, wala nang tunay na pagre-retiro. At sa ilalim ng sistemang ito, hindi na mahalaga kung malusog ka pa o hindi. Simula pa lang ng 24, tinanggap na ng Russia ang kahit sino. Matanda, may iniinda, hindi physically fit. Basta willing pumirma ng kontrata, sige, sali ka. Pagsapit ng Oktubre, ayon sa The Moscow Times, halos kalahati ng mga bagong recruit ng Russia ay lampas 45 ang edad. Isipin mo yan, at hindi lang basta edad ang problema, mismong mga sundalo na ang nagsasabing lahat sila may sakit, sumasakit ang tuhod, masakit ang ulo, at mabagal gumalaw. Mas malala pa, ayon sa Vyorstka, isang independent Russian outlet, libo-libong matatandang sundalo ang namamatay sa front lines. Sa datos nila, 2,200 ang volunteers na lampas 45 ang edad ang napatay. At ito pa lang ay kalahati ng confirmed Russian deaths noong taong iyon. Pero ayon sa BBC, malayo pa raw yan sa totoo. Sa report nila noong Mayo ng 25, tinatayang nasa 112,000 ang kabuuang namatay sa giyera para sa taong 24. At kung kalahati nga niyan ay matatanda. Ibig sabihin, mahigit 56,000 matatanda ang isinakripisyo ni Putin. Mula sa mga dating bata at elite troops, ngayon ang Russian army ay parang reunion ng mga lolo. At ang itsura ng kanilang tropa, haggard, kulubot, pagod. Pero pilit pa ring isinasalang. Ayon nga sa Warthog Defense, lahat ng personnel ngayon, puro lolo na. Pinagpapapatay na lang. Isipin mo yan. At sa mismong Donetsk region, isang sundalong Ruso ang nagsabing, simula pa lang ng tag-init ng 24, kalahati na sa mga kasama ko ang namatay.
200, 300 ang patay at sugatan malapit sa Chasiv Yar. Mga 500 tao, sabi ng isang sundalo. At kahit ganito na ang lagay namin, padala pa rin sila ng padala ng bagong tao. Kalahati ng mga dumarating, lampas 50 ang edad, baka nga mas matanda pa. Yung iba, ni hindi man lang umaabot sa assigned position nila. Ganyan nakabagsak ang hukbo ni Putin ngayon. Kalahati ng mga sundalo niya, mga taong dapat ay nasa bahay na, nagpapahinga o nag-aalaga ng apo. Hindi mga taong dapat naglalakad sa gitna ng putukan, matatanda, may iniinda, marupok ang katawan, at ayon sa mga ulat, marami sa kanila, hindi na nga umaabot sa laban, nadededs na bago pa man makapwesto. Sa isang artikulong lumabas noong Marso 25, mas sinuri ni Ben Spencer ng The Red Line Podcast ang sitwasyon. Sabi niya, mula sa kabuuang 88,000 sundalong namatay na ayon sa Media Zona, 23% ay mga kontraktual, mga civilian na walang tunay na karanasan sa military. At kung ikukumpara sa datos noong Nobyembre 23, malaki ang inakyat. Dati 14% lang ang mga kontraktual sa listahan ng mga nasawi. Ngayon, lalong dumami, lalong tumindi. Ibig sabihin, dumarami ang ginagawang sundalo kahit walang sapat na training. Dahil ubos na ang mga elite soldier na pinanguna ni Putin sa invasion. Kaya ngayon, kinukuha niya ang mas matatanda. Pinipilit puna ng butas sa manpower ng isang digmaang parang walang katapusan. Pero hindi lang basta recruitment ang nagbago. Pati propaganda ng Kremlin, ibang klase na rin. Ayon pa kay Spencer, ang mga ads na lumalabas sa Russia nitong 25, hindi na katulad ng mga commercials noong 22. Dati, puro kabataan ang target. Ngayon, middle-aged workers, mga trabahador na nasa mababa o hindi prestihiyosong trabaho. Tila sinasabi ng mga ads, pagod ka na sa paulit-ulit na buhay? Gusto mong igalang ka ng pamilya mo? Sumali sa military. Dito may pera. Dito may dangal. Pero teka, halata ang tusong tono. Sa likod ng pangakong pera at respeto, alam nating karamihan sa mga sumasali, hindi na nakakauwi. Pinagtatawanan pa ang trabaho nila bago i-recruit. Parang ginagawang katatawanan muna, bago biglang sabihing, gusto mong makatakas, sumali ka sa army. Isang malaking bitag, walang malasakit, walang tunay na intensyon na bigyan ng kinabukasan ang mga kinukuha. Dahil ang totoo, desperado na si Putin. Sobra na ang dami ng batang namatay, kaya pati matatanda, ginagawang pansaksak sa butas. Isang malungkot na halimbawa nito si Yuri Bushkovsky. Ayon sa Financial Times, ipinanganak si Bushkovsky matapos mamatay si Joseph Stalin. Nakita niya ang Cold War. Nasaksihan niya ang pagbagsak ng Soviet Union. At ngayon, nasa harap siya ng isang bagong digmaan na tinatawag ni Putin na Special Military Operation. Isang taxi driver. Lolo. 69 na taon na. At kahit ganun nakatanda, sinabak pa rin sa giyera. Hindi nagtagal. Binawian siya ng buhay. Ilang buwan na lang sana, 70th birthday na niya. Pero hindi na siya umabot. Makapal ang puting bigote. Malalim ang guhit sa paligid ng mga mata. Mukha ng isang lalaking hindi dapat nadamay sa ganitong klase ng laban. Pero nadamay, namatay. Isa siya sa libo-libong matatandang pinilit isa lang sa isang digmaan na hindi para sa kanila. Sabi ng Financial Times, ang average age ng mga sundalong kontraktual sa Russia ngayon ay lampas 40. At kung babalikan natin ang mga desisyon ni Putin, malinaw kung paano nangyari ito. Una, tinaasan ang conscription age. Tapos, tinaasan pa ang edad ng mga pwedeng i-recall na reservists. Parang ginawang senior citizen army. At panghuli, ginawang target ang mga matatandang mahirap para sa mga kontrata. Pinapangakuan ng konting dangal kapalit ng buhay. Ang totoo, hindi dahil sa tingin ni Putin ay may karunungan ang matatanda. Kaya niya sila kinukuha. Ginagamit lang niya sila bilang disposable na piyesa, cannon fodder. Dahil sa desperasyon, kahit sino na lang, basta't may katawan, pwedeng barilin, isinasabak. Tulad ng nabanggit natin kanina, karamihan sa mga kontraktual na sundalong Ruso na isinusugo sa Ukraine, halos walang training. Wala silang military background. At bago pa man sila sumabak sa putukan, ilang linggo lang ang training. Minsan nga mas kaunti pa. Pero bakit sila pa rin ang kinukuha? Simple lang, hindi talaga para lumaban ang layunin nila. Para kay Putin, ang strategy ay hindi tungkol sa kalidad, kundi sa dami. Gusto niyang tambakan ng tao ang battlefield hanggang sa maubos ang bala ng Ukraine. Literal, katawan kapalit ng bala. Hindi ito sundalo para manalo. Sundalong pambala lang. Pero teka, may dalawang mahahalagang tanong na kailangan nating sagutin dito. Una, bakit napipilitang umasa si Putin sa matatanda para ituloy ang kanyang giyera? At pangalawa, bakit pumapayag ang mga matatanda kahit alam nilang malamang ay kamatayan ang kahihinatnan? Simulan natin sa una. Ang sagot,
wala na siyang ibang pagpipilian. Simula pa noong full-scale invasion noong Pebrero ng 22, tuloy-tuloy ang pagkamatay ng mga sundalong Ruso sa bilis na ni hindi nila naisip nung una. Pagsapit ng Marso 25, tinatayang 1,000 sundalo kada araw ang nawawala, patay, sugatan o nahuhuli. I-compare mo yan sa Ukraine na, ayon sa CNN, halos 400,000 casualties ang naitala sa unang bahagi ng Hunyo at 60 hanggang 100,000 rito ay confirmed deaths. Ilang linggo lang ang lumipas at ayon sa Ukraine's Ministry of Finance, pumalo na sa mahigit 1,000,000 casualties ang Russia as of Hulyo 11. Oo, 1,000,000. At tuloy-tuloy pa rin. Ito na ang bunga ng tinatawag nilang attritional strategy ni Putin. Isang taktika na walang pakialam kung ilang buhay ang masayang basta may movement sa mapa. Ubusan ng tao, paunahan maubusan ng bala. At ngayong paubos na ang mga kabataang pwedeng isabak kahit sino na lang basta may katawan, kinukuha. Kahit hindi makabuhat ng backpack, kahit hindi makatakbo, kahit hindi na makakalkal ng trench. Ang mahalaga lang, may katawan kang pwedeng tamaan ng bala. At dyan papasok ang pangalawang dahilan, may recruitment crisis ang Russia. Sa mga opisyal na ulat, parang ang lakas pa rin ng puwersa ni Putin. Sabi nga ng The Moscow Times noong Mayo, 60,000 kada buwan ang nagvo-volunteer raw para sa Russian military. Mas doble daw kaysa sa conscription ng Ukraine. Pero ayon sa The New Voice of Ukraine, malayo ito sa katotohanan. Sabi ng isang independent report, sa buong taong 24, nasa 370 hanggang 400,000 lang ang totoong na-recruit. Kung i-average mo yan buwan-buwan, nasa 33,000 lang kada buwan. Kalahati lang ng pinagmamalaki ni Putin. Pati si Janis Klug, isang researcher, nagsabing sa pagmamanman nila sa mga recruitment center, nasa 1,000 lang kada araw ang nare-recruit talaga. Eksakto sa average na 30,000 kada buwan. At hindi lang sa bilang ang problema, pati sa kalidad. Ayon sa Warthog Defense, minamadali ng mga recruitment center ang mga papeles. Wala nang pakialam kung pasado ba sa fitness test o may iniindang sakit. Basta pumirma, pasok. At syempre, lahat ng ito may katumbas na gastos. Ayon sa The Moscow Times, umaabot sa 22 milyong dolyar kada araw ang ginagastos ng Russia sa recruitment. Pero teka, saan napupunta ang perang yan? Diyan natin masasagot ang ikalawang tanong. Bakit pumapayag ang mga matatanda na sumabak sa giyera? Simple lang, pera. Ayon sa iStories, tinaasan ni Putin ang one-time signing bonus para sa kontraktual na sundalo mula 175,000 rubles hanggang 400,000. Katumbas nito, halos 5,000 dolyar para lang sa pagpirma. At hindi pa yan kasama ang buwanang sahod. Ayon kay Dara Masikot, senior fellow sa Carnegie Endowment, umaabot sa 2 hanggang 3,000 dolyar kada buwan ang combat pay. Kung sa Russia ka, nasa top 10 hanggang 15% ka na ng highest earning bracket. Para sa isang dating factory worker o jeepney driver ng Russia, yan na ang pinakamalaking perang nakita nila buong buhay nila. At higit pa riyan, meron pang death payout para sa pamilya na umabot sa 6% ng buong national budget ng Russia noong 24 ayon sa Business Insider. Oo, parang life insurance. Kapag namatay ang sundalo, may malaking lump sum na matatanggap ang asawa, anak o mga apo. Ngayon, ilagay mo ang sarili mo sa sapatos ng isang 60 taong gulang na lolo sa Russia. Masakit na ang tuhod, gusto mo na lang mag-retire, pero araw-araw, problemado ka sa bayarin. Walang sariling bahay ang anak mo, hindi makapag-aral ang apo mo, at isang araw, may recruitment officer na lalapit sa'yo, may dalang kontrata, at sa likod nito, limpak-limpak na pera. Hindi mo gustong lumaban, pero alam mong wala ka ng ibang paraan para maiyahon ang pamilya mo, kaya pumipirma ka. At kahit alam mong baka hindi ka na makabalik, iniisip mong, baka ito na ang huling pagkakataon mong makatulong. Ganito kabrutal ang taktika ni Putin. Hindi ito simpleng recruitment, ito ay exploitation. Ginagamit niya ang kahirapan ng matatanda para punuin ang kanyang hukbo. Hindi dahil naniniwala siyang may karunungan sila, kundi dahil para sa kanya, bawat matandang katawan ay pwedeng masalo ng bala. At habang ginagawa niya ito, pilit niyang tinatago ang krisis sa loob ng kanyang army. Pero paano kung maubos na ang pondo? Diyan papasok ang susunod na taktika ng Ukraine. Atakehin ang huling pinanggagalingan ng pera ng Russia, ang Shadow Fleet. Kung gusto mong malaman kung paano sinisira ng Ukraine ang pinakahuling lifeline ng militar ni Putin, panoorin mo ang kasunod naming video. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Military Show para sa pinakabago at pinaka-eksaktong balita sa digmaang ito. Pero sa likod ng lahat ng numerong yan, bilang ng mga sundalong namatay, signing bonus at recruitment targets, may mas tahimik
mas madilim na bahagi ng kwento na hindi gaanong napag-uusapan. Hindi ito makikita sa official reports, hindi ito ipinapakita sa mga recruitment ads, pero ito ang tunay na realidad ng digmaan, ang trauma, ang pagdurusa, at ang tahimik na pagkasira ng buhay ng libo-libong pamilya sa Russia. Ayon sa ilang independent reports na pilit tinatago ng Kremlin, marami sa mga sundalong pinapadala ni Putin, lalo na yung matatanda, ay hindi na nakakayanan ang bigat ng karanasan sa frontlines. Hindi ito simpleng pagod o stress. Ito ay trauma na sumusugat hindi lang sa katawan kundi sa isipan. Isipin mo, 60 taong gulang ka na, dating nagtatrabaho sa planta, at ngayon pinipilit mong makisabay sa putukan, sa sigawan, sa tanawin ng mga kasamang napuputulan ng paa sa isang iglap. Sa edad mong yan, hindi ka nasanay sa ganitong klaseng realidad. Marami sa kanila, pagbalik, kung makabalik man, ay hindi na muli naging normal. Tulala, hindi na natutulog ng maayos. May iba na uuwi sa alak o sa tahimik na pag-iisa. May mga naitalang kaso ng suicide sa mga dating sundalo na kahit may perang naipon, hindi na kinaya ang konsensya at alaala ng giyera. May mga lumalabas na video at audio recordings galing mismo sa mga Russian soldiers na nagsasabing pinipilit lang nilang kumalma kahit alam nilang susunod na silang papatayin. Parang aso kami rito, ani ng isa. Isang maling hakbang, tapos na kami. Walang nagmamalasakit. Pero hindi lang ang mga sundalo ang biktima. Pati ang mga naiiwang pamilya sa Russia, mga asawang buntis, batang hindi pa marunong bumasa, at matandang ina na naghihintay ng anak na hindi na uuwi. Sila rin ay nawawasak, unti-unti. Maraming pamilya sa mga probinsya ang biglang naiwan na walang breadwinner. May mga batang sa edad na 8 o 9, kailangan nang magtrabaho sa palengke o magbantay ng baka para lang may pangkain. Yung iba naman, umaasa sa death benefit na kahit papaano ay makakatulong. Pero hindi nito kayang palitan ang haligi ng tahanan. Sa ilang parte ng Siberia, may mga komunidad na halos kalahati ng mga lalaki ay wala na. Ang naiwan, mga babae, matatanda, at musmos. Tahimik ang mga lansangan, sarado ang mga negosyo, at bawat sulok may mukha ng isang nawawala o namatay na sundalo. Habang lumalala ang sitwasyon, may ilang boses sa loob mismo ng Russia na nagsisimulang umalma. Sa kabila ng mahigpit na censorship, may mga lihim na grupo ng kabataan at veterano na gumagawa ng paraan para maiparating ang tunay na nangyayari. May mga sundalong nagtatangkang tumakas mula sa barracks at may ilan na naglakas loob na ilik sa media ang kanilang mga karanasan. Sa social media, gamit ang fake accounts at encrypted apps, may mga kumakalat na mensahe ng pagkontra sa gobyerno. Hindi ito organisadong revolusyon, pero ito'y palatandaan ng nabubuong galit at pagkapagod. Ayon sa ilang ulat, pati mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay nagtataka kung saan pa patungo ang giyera. May mga mayor na ayaw nang magsagawa ng draft. May mga guro na ayaw nang magsulat ng pro-military lesson plans. Sa gitna ng digmaan, unti-unti ring nababasag ang pagkakakilanlan ng mga Ruso. Dati, may matinding sense of pride ang marami sa pagiging bahagi ng isang makapangyarihang bansa. Pero ngayon, napalitan ito ng tanong, para saan pa ito? Ang mga kabataan sa syudad ay lalong nadidiskonekta sa gobyerno. Hindi na sila naniniwala sa TV. Hindi na rin sila interesadong sumali sa army. Marami ang nangangarap na lang na makaalis ng bansa. Sa TikTok, Instagram at Telegram, makikita mo ang frustration sa anyo ng memes, dark jokes o tahasang pagbatikos sa pamahalaan. Samantala, sa mas matatanda, may lumalalim na pagkalito. Ang mga dating naniniwalang makabayan sila, ngayon ay may guilt. Sumuporta ba ako sa maling laban? Naniwala ba ako sa propaganda? Ito ang tahimik na pagkabulok ng collective identity ng Russia. Kapansin-pansin din na hindi pantay ang epekto ng giyera. Sa mga malalayong probinsya, tulad ng Dagestan, Buryatia o Yakutia, mas maraming kalalakihan ang nare-recruit o naide-deploy. Sa Moscow o St. Petersburg, mas madalang. Ayon sa ilang ulat, mas madaling hikayatin ang mga taga-probinsya dahil sa kahirapan. Doon, ang isang buwang sahod ng sundalo ay 5 beses na ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Kaya kahit delikado, tinatanggap nila ang alok. Samantala, ang mga taga-syudad kadalasan ay may koneksyon o kakayahang umiwas sa draft. May access sila sa legal loopholes o medical exemptions. Kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng bansa mismo. Bakit kami na naman ang namamatay? Tanong ng isang ama mula sa Ulan-Ude. Samantalang yung mga taga-Moscow, nagko-coffee lang. Hindi bago ang ganitong senaryo sa kasaysayan ng Russia. Noong dekada 80, halos ganito rin ang nangyari sa Soviet-Afghan War. Nagsimula ito sa ideolohiya, pero nauwi sa isang walang katapusang bangungot
na ikinamatay ng mahigit 12,000 sundalong Soviet. Maraming eksperto ang nagsasabing may eerie parallels ang kasalukuyang sitwasyon. Parehong nagkulang sa intel, parehong nagkulang sa moral, at parehong pinilit ng liderato kahit wala ng suporta ang mga tao. At tulad noon, unti-unti ring nawawala ang tiwala ng mga mamamayan. Bawat patay na anak, bawat invalid na sundalo, bawat pangakong hindi tinupad, lahat yan ay unti-unting binabasag ang imahe ng isang bansang sinabing matatag at makapangyarihan. Ang digmaang ito ay hindi na lang tungkol sa lupa o kapangyarihan. Isa na itong moral, kultural at human crisis. Hindi lang buhay ang nawala, kundi dangal, tiwala at kinabukasan ng isang buong henerasyon ng mga Ruso. At habang si Putin ay patuloy sa pagpapadala ng mas matatandang sundalo sa gitna ng putukan, lumalalim ang sugat ng isang bansang pilit na pinipigilan ang sariling pagkawasak.